unang-una, binabati po natin ng congratulations. Ito pong si Alex Ayala, no? Finally, nakaabot po siya ngayon sa finals diyan po sa DC. In fact, ang makakalaban niya, yung nakalaban niya last year, kaso lang, sa kabila ng matinding labanan, natalo po siya dun eh, si Pegula. No? Ang problema, pinopolitika ng mga DDS mga tol. Hindi na lang hayaan yung sports na ito na i-enjoy natin at wag nang haluan ng kung ano-ano pang pamumulitika. No? Ginagamit nila yung kulay na suot na damit o sportswear nitong si Alex Ayala na kulay green para daw po sabihin siya'y sumusuporta kay Sara Duterte. Anak ng teteng talaga. Oh, katulad din itong isa na ito sa shared post ng Sports on Air. Merong isang manunood na nakasuot ng Sara 28. Sara Duterte Cup ng isang Alex Ayala fan. Hinati ang opinyon ng netizens. Habang todo suporta ang mga Pinoy kay Alex Ayala, isang fan sa crowd ang naging usap-usapan online dahil sa suot nitong green cap na iniuugnay ng ilang netizens kay Vice President Sara Duterte. Nag-viral ang clip matapos itong i-share sa social media kung saan may mga natuwa at natawa sa eksena, habang ang iba naman ay nagsabing hindi na sana isama ang politika sa suporta kay Ayala. Kayo, anong masasabi nyo? Dapat bang ihiwalay ang politics sa sports o normal lang na may kanya-kanyang paniniwala ang mga fans? Kung ako tatanungin nyo, dapat i-separate po natin ang politika sa sports. Kasi yan na nga lang yung tanging paraan para magkaisa sana tayo. Musika, arts, sports. Pagdating sa politika, malabo na talaga tayong magkaisa. Napaka-polarized po ng ating lipunan. Pagdating sa politika, relihiyon at iba pang mga aspeto. No? Kaya sana i-insulate na itong sports sa politika. I remember, nakakadismaya nga nung nanood kami ng finals ng kapatid ko, buti na lamang nanalo ang Hinebre. Kasi sa kalagitnaan po ng laro nung finals sa MOA, doon po sa ano bang Astrodome yun? Ano bang gym yun? Hindi ko tanda yung pangalan. Basta somewhere sa Samoa, no? Nanonood kami doon, halftime, pinalabas ay kumanta ang ating mga magigiting na sundalo mula po sa Armed Forces of the Philippines. Inawit po nila ang isang awitin na makabayan. At bago sila umawit, syempre, merong intro na ang video, nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos. Aba, may mangilan-ngilan na humiyaw tapos sumigaw ng bangag partikular yung nasa likod namin. Napatingin na lang kami ng gano'n ng kapatid ko eh. Tapos murmuring na lang kami. No? Eh sa totoo lang, kung naghiyawan ng mga PBBM supporter doon, eh, lalamunin sila ng buo. Teritoryo ni Pangulo itong NCR. Napaka walang kwenta talaga ng mga tao na gano'n, ano? Sports hahaluan pa ng politika. At mukhang pati si Alex Ayala hindi nakaligtas dito. Kaya meron pong vlog si Attorney Reyes Del Rosario at panoorin po natin, pakinggan ito mga tol. Kasi kakaiba talaga ang mga DDS. Sabi dito, basta nasa tamang kulay ka, panalo ka. Congrats Alex Ayala. Love from DDS. Anak ng teteng na yan. Ang tanong, DDS nga ba talaga si Alex Ayala dahil nagsuot siya ng green doon sa WTA 500 semifinals? Pero bago natin sagutin yan, of course, congratulations muna sa ating Pinoy Pride, Alex Ayala, for winning against Grand Slam champion Naomi Osaka. At ngayon po ay qualified na po siya for WTA 500 finals. Okay, so going back to the question, hindi ko talaga magets ko ano ang thought process ng mga DDS na kailangan nilang i-link lahat ng mga nangyayari sa bansa bilang achievements sa mga Duterte. Katulad na lang dito, sabi nila, basta nasa tamang kulay ka, panalo ka. Congrats Alex Ayala from Love from DDS. At ito pa, netizens say Alex Ayala wore green for VP Sara Duterte. At ito pa ang pinakamalala, Miss Ayala reminds me of young Sara Duterte when she was in her early 20s. Ang dami niyang achievements pero sa politics at public service. Talaga ba mga DDS, naniniwala talaga kayo dyan? So ibig sabihin baka camping siya dito. Tapos dito naman BBM supporter siya. Di ba? Pagkakulay ba ang basihan? Ay agad na kagad kakampi sa politika?
Hindi ba pwedeng si Alex Ayala sa kanyang murang edad, hayaan nyo na lang munang makapag-focus sa kanyang sports? At i-cheer natin regardless ang ating politika na pananaw? No? Tama naman si Attorney Reyes dito. Kanina suot niya pink. Kakampink ba siya doon? Dito pula. PBBM ba siya rito? Tapos ngayon, green. Sara Duterte ba siya? Walang politika dito. Wag na kayong mag-imahinasyon, mga DDS. Wag niyong gamitin ang kasikatan ni Alex Ayala para sa inyong mga politikal na paniniwala. Bakit ang mga DDS ang hilig talaga mag-claim ng mga bagay na alam naman nilang hindi totoo? Kumakapit talaga sila sa fake news. Katulad na lang nung Philippine Sports Commission nung panahon ni Duterte, sinabi nila na nagbigay daw sila ng 3 million pesos in financial assistance kay Katulad yan. Alex Ayala. Di ba? Ito, dinidebunk kayo ni Attorney Reyes dito. Sinasabi ninyong maka-Duterte si Alex Ayala, wala namang ganong sitwasyon, wala namang ganong pahayag. Hindi rin naman sinasabi ni Alex Ayala maka-PBBM siya, nor kakamping or dilaw siya. Dumalo si Ayala dito sa Malacanang dahil inimbitahan siya. Dahil yun ay pagpupugay sa kanya sa dinadala niyang karangalan sa bansa at sa mga kapwa po natin Pilipino. In fact, makikita nyo ang pagpapakumbaba lagi kay Alex Ayala. On one interview, tinanong siya, anong masasabi mo sa ganitong pagtanggap sa'yo na parang sikat na sikat ka talaga? No? Popular na popular ka. Ang sagot ni Alex Ayala, i-rephrase natin yung question. Anong masasabi natin na ang mga Pilipino ay napaka-popular? Di ba? Napaka-humble. Tapos, ngayon pinipilit nyong idikit yung pangalan ni Alex Ayala kay Sara Duterte o sa mga Duterte. Pero noon, nung kinakailangan ni Alex Ayala ng tulong mula sa gobyerno, tinulungan ba? Ito, hindi tinulungan. Panoorin natin itong sinasabi dito ni Attorney Reyes. Following her successful French Open Junior campaign. Pero dinibang ito directly ng Ayala family at sinasabi nila na wala silang na-receive na support from the Philippine government. This was published October 11, 2020 during the Duterte administration. So how dare you claim Alex Ayala as one of your own? Nung kinailangan niya ng tulong at may opportunity ang mga Duterte para tumulong sa kanya, hindi naman sila tumulong. Kaya mga DDS, ibigay na natin to kay Alex Ayala. Tama. Kahit padala niya ang banner ng Pilipinas, this is her own victory. Huwag na nating guluhin pa si Alex Ayala. Ito natatalakay natin para lamang ipamuka sa mga DDS na huwag niyong politikahin si Alex Ayala. Binabanggit natin si Alex Ayala kanina sa ating programa at sa iba pang mga pagkakataon para lamang batiin siya sa pagbibigay karangalan niya sa ating bansa. No more, no less. No? Huwag niyong idamay si Alex Ayala sa pamumulitika ninyo, mga DDS. At huwag natin itong tanggalin sa kanya by attaching her name to some politicians. Tama. Di ba? Tama. Ano yung mga tao na wala namang naambag sa pagkapanalo niya? Di ba? Wala naman kayong ambag sa pagkapanalo niya tapos gagamitin niyo pa siya. Anyway, muli congratulations kay Alex Ayala. Time to make history in DC ayon sa balita ng One Sports. Filipina tennis sensation Alex Ayala faces a familiar foe, no? In her bid for history as she takes on the USA Jessica Pegula in her first ever ito WTA 500 final this Monday, 12 a.m. Si Attorney Wilfredo Garrido, meron pong post dyan eh. Bagal bigla ng internet ko, anong nangyari. Ito, puntaan natin tong post ni Attorney Wilfredo Garrido tungkol sa makakalaban niya. Napanood ko yun, nalungkot ako doon, natalo si Alex Ayala. No? Sabi ko tuloy kay Mrs. Kada manonood ako talo, kaya ayoko nang manood. Pag nananalo si Ayala, natataon na di ako nanonood. It's Ayala versus Jessica Pegula of the USA in the finals. Word number 3, Pegula holds the edge. Tinalo niya na si Alex sa Miami Open semifinals noong 2025 sa isang grueling close match. No? Napanood ko yun, grabe yun. Talagang palitan sila, dikit na dikit ang laban. Let's pray that she pulls off an upset and the biggest win so far in her rising career. Filipino versus an American in US soil. Yan na, this is going to be huge. At ito nga yung mensahe ni Alex Ayala nang siya po'y manalo kahapon, at makarating, kaninang madaling araw yon na makarating sa finals ngayon. Hey everyone, it's Alex. I'm in the final, my first 500 final, and I'm so happy to
do it here in DC in front of all. Congratulations. Alam niyo nung pumunta rito sa Pilipinas yan, may laban noong January. Gustong-gusto kong manood eh. Ang problema, nasabay sa pagkaka-opera ko sa Bukol. Talaga nga naman, no? Kaya sana mabigyan ulit ng pagkakataon ni Alex Ayala ang Pilipinas sa susunod na taon na kapag ka may tournament dito, ma-introduce niya ulit yung kanyang sarili bilang participant, no? Pagbigyan niya rather yung ating bansa na maging participant siya doon. Kasi iba talaga ang dinala ni Alex Ayala sa tennis, mga tol. Ako wala akong kahilig-hilig dati sa tennis. No, hindi ako nanonood niyan. Pero nung nagkaroon ng Alex Ayala, nahilig ako sa tennis. Gustong-gusto kong nanonood ngayon ng tennis. So thank you for Pero pag siya lang ang naglalaro. your support. Yan ha. Oh. Tapos, syempre, ito nga po sa ABS-CBN News, ahead of their championship match, may mensahe si Alex Pegula. World number 3 and top seed Jessica Pegula spoke at length about what it is like to share tournament with Pinay tennis star Alex Ayala. It's crazy, sabi niya. There are people out there all waiting for her. Kahit saan kasi maglaro si Alex Ayala, parang home court niya, kahit nga yung mismong home court ng kalaban niya, mas marami pa rin yung Pinoy na nanonood. Ang ingay-ingay, Pinoy talaga, napakalakas ng suporta kay Alex Ayala. Kaya wag natin i-spoil yon, mga DDS. Wag niyong gamitin yung sports na ito para politikahin siya. Pumunta kayo doon, pero wag niyong samahan ng pamumulitika. Wag niyong gayahin yung nakita natin na lalaki kanina na nagsuot pa ng green cap at may Sara 28 pa. Pwede naman siyang magsuot na lamang ng green, wag niya nang ilagay yung pangalan ni Sara para wala nang issue, no? At ngayon, balikan po natin yung napakagandang mensahe ni Alex Ayala sa Malacanang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Mr. President and Madam First Lady. Kaswerte ng magulang ni Alex Ayala, no? Marami pong salamat sa napakagandang pagtanggap sa akin at pagtanggap sa aking pamilya. I have to confess, I normally do not get very nervous when I have to talk. But today is the exception. I am pretty nervous, so Pangulo ba naman ang kaharap mo? thank you. Thank you, Mr. Pangulo ba naman yung kaharap mo at matataas na opisyalis ng gobyerno? Talagang kakabahan ka dyan, mga tol. Pero syempre, magaling magsalita to si Alex Ayala eh. No, nasusubaybayan ko lagi ang mga interview nito, kahanga-hanga siya. At her young age, talagang makikita mo yung humility, yung wisdom, at saka syempre yung napaka-knowledgeable niya sa mga bagay-bagay. Kaya, kung nagagawa ni Alex Ayala yon at her young age, sana naman mga DDS, wag nyo nang sirain pa. No? Kasi pag hinaluan natin ng politika tong sports na ito, magkakahati-hati pa tayo dito. Dapat regardless of our colors, nagkakaisa tayo dito. Suportahan natin, mag-rally tayo behind sa karera nitong si Alex Ayala. Pilipinas po ang binubuhat niya dito at ang lahi po nating mga Pilipino. President, for this special honor and for the warm welcome. I never in my wildest dreams would I have thought that I would be having dinner here at Malacanang, at the Malacanang Palace next to you, and be receiving such kind and genuine words. And I feel very seen. And hearing that come from you, I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV. Galing niya, no? Walang binabasa yan, mga tol. Impromptu yung speech na yan. Pero siguro nasabihan siya na siya'y magsasalita dyan. Ganun pa man, makikita mo talaga na coming from her heart, no? Yung mga binibigkas niya. At kahanga-hanga talaga. Hangang-hanga ako dito, mga tol. Are seen and validated and appreciated. So thank you so much.
I'm so grateful for this recognition. I'm so grateful to be in a room filled with such amazing people. It's so humbling to be in the presence of all of you. I'm so grateful that I am able to share my triumphs, most especially my recent run at Wimbledon with the country. Sabi nga natin, tagumpay ito nating lahat. I cannot begin to describe how over Nai-imagine ko, what if sana talaga mag-champion siya bukas, ano? Tapos uuwi siya ngayon ng Pilipinas. Another chance na naman na makakapunta siya sa Malacanang at makakapagsalita. And by that time, champion na siya. No? Sana talaga ipanalangin natin yan bukas, mga tol. overjoyed I am to see how my progress has been received by the Filipino people. And it warms my heart because I know that it comes from a profound and shared love for our nation. With that being said, lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court because I'm really proud and it comes from a genuine place of love. So, I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Galing, ano? Napaka-meaningful nung kanyang 3 minutes, more than 3 minutes lamang na speech, ano? Coming from her heart talaga. Kakaiba. At ito, kanina naman po ito, after her triumph doon sa Japanese na former world number 1. Ganun. Ano, sabi nga nila, Giant Slayer daw ito si Alex Ayala eh. Kasi yung tinalo niya lately, yung pinaka-latest, world number 1 yun. Nakalimutan ko yung pangalan. Osaka. Excuse me. Naomi Osaka. Pakinggan po natin tong interview sa kanya kanina. Sabi, daming tao. Been about Mga the pizza. Pilipino. Salamat. Maraming salamat. They've been teaching me a couple of Nagtatagalog nga yung WTA na nakita niyo yung Facebook page nila. Nagtatagalog nung sa Wimbledon. Ewan ko ngayon, di ko pa na-monitor kung muling nagtagalog eh. Tagalog words while I was. Congratulations, not just on making your second career final, but on doing it against an iconic opponent like Naomi Osaka, former world number 1. I would imagine you'd be pretty proud of that performance. Yes, I'm super proud of my performance. I think I played really well and I had a great mentality and I stayed locked in. Grabe pa laki-laki ng premyo nito mga tol pag nag-champion ano. Ang lupit. Ito ang maaaring iuwi ng alinman sa kanilang dalawa. $252,000. Wow. Mga nasa 15 million po ito. Ang lupit. To them. Can I assume that you grew up watching Naomi Osaka? Because I wonder what it felt like to be out there for the first time on the opposite side of the net from A, her power, but B, her aura, because she has one, doesn't she? Yeah, she does. She definitely has aura, and she definitely has power, I can tell you. And yes, I did. I remember watching her, her finals in the Australian Open and also in the US Open. So, Ooh. really a great experience to share the court with her. And I'm really happy that I was able Talagang kumbaga nasa top caliber na si Alex Ayala, no, sabi ni Lito Flores. Oo, naalala ko. Tinalo nga ni Osaka si Sabalenka. World number 1 yun. Sa bagay, si Osaka kasi former world number 1 naman.
Ibig sabihin, yung caliber ni Alex Ayala, nasa mga number 1 na talaga. At ngayon, alam nyo ba kung ano ng standing nitong si Alex Ayala sa world? Pang number 24 na siya after winning against Osaka. to produce that level against her. Yeah. You generated 12 break points today returning. You were able to break her massive serve 4 times in this match. You've rapidly become one of the elite returners in women's tennis. I wonder what your mental thought process is as you step up to the baseline to return serve. What are you telling yourself? Are you saying, okay, just get it in with depth, attack, be aggressive? What's the mental thing that you're telling yourself as you get ready to return? It really depends on the moment because there are so many factors when it comes to returning. What's the situation? What are you looking for in the ball? And at the end of the day, you don't know what serve's gonna come at you, right? So you kind of have to be ready for anything. But I think Nak ng teteng na yan. Makasingit lang mga tol. Nakita ko yung balita ng Daily Tribune. Kakaiba talaga. Wow! No? Shinare ng Daily Tribune itong post na ito. No? Mga DDS, please, wag nyo na pong guluhin pa yung karera ni Alex Ayala at haluan pa ng politika. Pero inyo yan, sa post ng Dario Tirada, green defeats pink again daw. Naging maingay ngayon muli ang mga Pinoy sports fan patungkol sa naging laban ni na Pinay tennis player Alex Ayala at Naomi Osaka. Partikular sa kanilang suot na green at pink sa kanilang semifinals game ng Mubadala DC Open kung saan nagwagi si Ayala. Ay nako, talaga nga naman. Post ito ng isang nagangalang Noto Political Dynasty. Noto Political Dynasty, ang mga Duterte, political dynasty. Anak ng teteng talaga kayo. I-insulate nyo na si Alex Ayala sa mga political na panggagamit nyong mga DDS, please. I try to do best what I can control. So whatever I can control, I try to do my 100%. It's well known that you started training at the Nadal Academy on Majorca when you were 12 years old. I'm curious, what is the primary thing that rubbed off on you from your time there? Is it something that's in your stroke, something tactical, or is it something just kind of the fighting spirit that Rafa instills in everybody around that place? What's the thing that you take away from there the most? It's hard to pinpoint one thing. I've been there for a really long time and I spent a lot of my formative years there. I've made so many great relationships, and of course the staff and the coaching staff and the staff at the academy are so. Update nyo nga ako mga tol. Wala na ba siya sa Rafa Nafal Academy? No? Para kasing iba na yung coach niya na niyakap niya kahapon eh. Yung pagkakapanalo niya kay sa quarterfinals. Kasi semifinals kanina, di ba? Iba yung nakita kong coach niya eh. O baka nalilito lang ako. Yung mga si Lito Flores parang masyado siyang active sa tennis eh. Sa kasi Seven Samurai sana kung nandito, malamang alam nila yun eh. Sino ang coach ngayon? O nananatili pa rin ba siya sa Rafa Nadal Academy? Parang hindi na eh, no? Knowledgeable, so experienced. So I learned, and of course Rafa himself. So Of course. I've learned so many things. I think, well, if you think I left at 13 and now I'm 21. So how much has improved from then to now? I think, tactically, physically, technically, so many aspects. Yeah. We saw you both Siya pa rin yesterday ang at the coach. end of the match, and then again today at the end of the match. Go over to Juan Bosch and give him a big hug. Just tell us what he has, your relationship with him is like, and how much he's meant to your development. Oh, Joanne, he's the siya pa rin. best. He's the best, and I trust him so much on court. Oo nga, yeah. oo nga. Nalito ko. Iba pala yung niyakap niya na hindi nakakap kahapon. Kaya nalito ko doon. Salamat sa inyo. Look at that. Yeah, I trust him so much with my tennis and Loki just in life. I'll be telling him everything. And, it makes me feel like I'm not alone on court, along with the rest of my team, of course. I think all of us have that dedication and that drive for
us to improve. I would think of all the people on tour, you would feel the least alone on court. You're never alone on court. Yeah. So the final tomorrow. Hindi lang Pilipinong nakatunghay sa kanila, oh. No? May mga foreigner din, oh. Talagang grabe yung charisma ni Alex Ayala. Rising star talaga siya, no? Yung hinahangaan niya nga dati, nakita ko sa post, nagpa-picture sila. Dating number 1 yun. Tapos ngayon, sabi niya, star in the making ba o rising star? Yung pagkakasabi nun. Anyway, mga tol, hindi na tayo masyadong magtagal dito. I-enjoy natin yung moment na meron tayong Alex Ayala, napakagaling sa tennis. Ipanalangin natin ang kanyang panalo. Higit sa lahat, wag na po nating haluan ng politika. Tama, si Sharapova. Yan, salamat. Ang galing ninyo, ha? Napakagaling ninyo, ha? Salamat. No? O, hanggang dito na lamang muna. Wala na tayong raffle. Tapos na, eh. Kaya, abangan nyo yung raffle natin sa August 31. Gagawin ko yung mechanics pag dumating na yung t-shirt, ay yung polo shirt na pinagawa ko, plus 10,000 pesos, no? Kasi yung 30,000, kaya po naging 30,000 yun, may mga donors po tayo, eh, na ayaw po magpabanggit ng pangalan. Pero yung pera ko mismo, 10,000 lang doon. Kasi yung silver button, sorry mami, no? Nabanggit ko na, nadulas ako ngayon. Ini-sponsor ni mami, no? Kaya pasalamatan natin si mami best friend sa mga nanalo. Bahagi din po siya, no? Hanggang dito na lamang muna. See you later mga tol sa panibagong live stream na topic na ating pag-uusapan. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Saka nagpapasalamat ako sa mga nanonood ng replay natin sa Top 1 Rewind. Humihina itong channel natin pero binubuhat ako ngayon ng Top 1 Rewind. Mas maraming nanonood ngayon sa replay. Shoutout po sa inyo, mga nanonood po ng replay. Maraming salamat po.